Ang video natin ngayon ay pinamagatang, ang Golden, Purple Lightning Eyes. Tahimik na nakaupo si Zuofan at nagpapalabas ng pulang aura habang nag-cultivate. Isang hakbang na lang sana ay makakapasok na siya sa 5th Chi Gathering Realm. Pero huminto ang kanyang pag-angat sa 4th Chi Gathering Realm. Hindi na siya makausad pa. Naisip niya na kailangan niyang sumipsip ng mas maraming enerhiya mula sa mga tao ng Black Winds Mountain. Pero delikado sa ngayon, kaya hindi niya pwedeng basta-basta palabasan ang Blood Baby. Kailangan niyang maghintay at mag-focus. Oras na para sila naman ang lumaban. Bigla siyang natigilan. Naramdaman niya ang isang nakakatakot na aura na papalapit. Agad siyang tumayo at lumipad papunta sa lokasyon. Pagdating niya, nakita niya sa langit si Long Jiu. Napansin agad ni Zuofan na silang lahat ay mga master na nasa Tianzuan stage. Habang pinapanood niya, naisip niya na ang dalawa pang elder ng Qianlong Pavilion ay siguradong naghahanda ng ambush. Sa puntong ito, hindi na makakatakas pa si Elder Jane. Naintindihan niya ang plano. Sa huli, desidido na ang Qianlong Pavilion na labanan ng Yuming Valley kahit ano pa ang mangyari. Dahil dito, wala nang atrasan ang dalawang panig. At kapag nangyari iyon, magiging ganap ng ligtas ang pamilya Luo. Biglang may sumigaw sa likod niya. Tinatawag siya ng mga kasama niya. Sinabihan siya na delikado doon at kailangan niyang bumalik agad. Sinabihan din siya na mag-ingat. Hindi siya nakinig. Nakatuon ang mata niya sa labanan sa langit. Sa itaas, galit na humarap si Long Jiu kay Elder Jane. Sumigaw siya, tinatanong kung bakit nagkakagulo si Jane sa teritoryo niya. Sumagot si Elder Jane. Sinabi niya na may pinatay na disipulo ng Yuming Valley ang tao ng Qianlong Pavilion, kaya humihingi lang siya ng hustisya. Nagalit lalo si Long Jiu. Sumigaw siya pabalik. Anong hustisya ang alam ng mga taga-Yuming? Nakalimutan na ba ni Jane na siya ang nag-set up ng patibong para sa kanya sa Loye City? At sino ang Samira sa kanyang Golden Purple Lightning Eyes? Narinig ito ni Zuofan at nagulat siya. Naisip niya na ang Golden Purple Lightning Eyes ay sinasabing mata ng isang emperador, isa sa 3 pinakamalakas na emperador noong sinaunang panahon. Sinasabing sa isang tingin lang nito ay mamamatay ang kalaban. Hindi niya inakala na ang isang kayamanang ganoon ay mapupunta sa isang cultivator na nasa antas lang ni Long Jiu. Kung nasira ito sa pamamagitan ng pandaraya, mas malala pa ang galit na iyon kaysa sa pagpatay sa magulang o pag-agaw ng asawa. Kaya pala matagal ng galit si Long Jiu kay Jane. Naisip ni Zuofan na kung nandyan pa ang mata ng Diyos, kukunin niya ito at isasama sa plano niya. Habang nagbabangayan sila, ininsulto pa ni Elder Jane si Long Jiu. Sinabi niya na dati ay isa si Long Jiu sa pinakamagaling sa Qianlong Pavilion dahil sa Golden Purple Lightning Eye niya. Pero ngayon, wala na siya. Bumagsak na siya. Dapat ay manatili na lang siya bilang isa sa 9 na elder. Nakakaawa at nakakatawa. Hindi na nakatiis si Long Jiu. Sumigaw siya ng pangalan ni Jane at pinakawala ng kanyang atake. Isang naglalagablab na Golden Dragon ang sumugod, dala ang lahat ng galit niya. Sinalag ito ni Elder Jane. Gumamit siya ng mga pulang kadena at iginapos ang dragon. Ininsulto niya ulit si Long Jiu. Sabi niya, noong may mata ka pa, dragon ka. Ngayon, isa ka na lang uod. Wala na ang pangalang Eye of the God Long Jia. Nagpambuno sila sa ere. Sinabi ni Long Jiu na hindi yun sapat para patayin siya. Ang atake na iyon ay para lang ihagi si Jane sa eksaktong posisyon. Nagtaka si Jane. Na-realize niya na may ambush. Tumawa siya at sinabing seryoso pala si Long Jiu na patayin siya. Biglang sumigaw si Jane, inuutusan ng kanyang mga tauhan na patayin na si Long Jiu. Mula sa likuran, 2 cultivator ng Yuming Valley ang sumugod. Pero sumigaw ang isang elder ng Qianlong Pavilion, binabalaan si Long Jiu. Sumigaw si Long Jiu, kahit mamatay siya basta mapatay niya si Jane, hindi siya mamamatay ng walang saysay. Bigla siyang naglabas ng isang nakakasilaw na kidlat. Tinamaan nito ang 2 umaatake. Nagsisigaw sila sa sakit. Nakita nila ang sandata niya at nagulat. Isa itong 3rd level spirit treasure, ang Dragon Sword. Gamit ang espada, sumigaw si Long Jiu. Tinawag niya sina Brother Sun at Brother Wu at inutusang siguraduhing mapatay si Jane. Sumagot ang dalawa, sinabing aasikasuhin nila ito. Nagkaroon ng malakas na pagsabog. Tinamaan si Brother Sun at napasukan ng dugo.
Sumigaw si Brother Wu, tinawag ang pangalan nito. Hingal na hingal si Brother Wu at sinabing muntik na iyon. Sa gitna ng usok, tumawa si Elder Jane. Hindi niya inakala na ipapadala ng Qianlong Pavilion sina Elders Wu at San para lang tulungan si Long Jiu. Tiningnan niya ang dalawa at kinilala sila. Sila pala ang tinaguriang Golden Dragon at Fire Dragon. Sinabi niyang bagay na bagay sa kanila ang titulo na iyon. Biglang may lumapag na itim na ibon sa balikat ni Jane. Isang Demon Crow. Nakita ito ni Zuofan at nagulat din siya. Hindi niya inakala na may Demon Crow si Elder Jane. Alam niya na ang mga Demon Crow ay kayang lamunin ang lahat at kunin ang katangian nito para sa sarili. Ibig sabihin, ang lakas ng uwak na ito ay nakadepende sa amo nito. Malinaw na napakalakas nito. Sayang lang at nasa kamay ito ni Jane. Mas bagay sana ito sa isang emperador. Habang tinatitigan niya ang uwak, may napansin siyang kakaiba sa mata nito. Natigilan siya. Iyon ang Golden Purple Lightning Eye. Na-realize niya agad. Hindi pala nasira ang mata ni Long Jia. Nasa loob ito ng Demon Crow. Napangiti si Zuofan. Natawa siya sa isip niya. Sa wakas, banibiyayaan din siya ng langit. Ngayon, mas lalo pang gumanda ang laban. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.